May plano ang Diyos. Mga planong maaaring hindi mo pa nauunawaan. Magandang araw sa ating lahat. Samahan niyo ako sa ilang minuto upang pagbulayan ang mga pangako sa atin ng Panginoong Diyos. Napagod ka na ba? Naranasan mo na bang mabigo? Yung paulit-ulit kang sumusubok pero parang hindi ka pa rin umaabot. Yung akala mo nakasama mo ngayon ay siya na, ngunit hindi pala siya ang kaloob ng Diyos. Yung sinikap mong iahon sa hirap ang pamilya mo, pero parang laging nauudlot. Yung pinangarap mong kurso, hindi mo nakuha. Yung nag-review ka ng todo, pero bumaksa ka pa rin. Kahit alam mong ginawa mo naman lahat, nag-review ka sa gabi, sa madaling araw, at pinagdasal mo pa. Kapatid, ang hirap kasi sa atin na nasasanay tayo sa salitang instant. Kaya kung mapapansin nyo, ay umiikot lamang tayo sa mga tanong na, Lord, bakit ganito? Bakit palaging ako na lang yung nasasaktan? Bakit parang wala laging nangyayari? Kahit anong pilit ko. Nasaan na ba yung mga kasagutan sa panalangin ko? Pamilya, relasyon, pangarap. Lahat ng ito, kahit gustuhin mong kontrolin, hindi maaaring palagi na lang umaayon sa plano mo. Sabi nga sa salita ng Diyos, Jeremiah 29 verse 11, sapagkat alam ko ang mga plano ko para sa inyo, sabi ng Panginoon. Mga planong hindi niyo ikakasama, kundi ikakabuti, upang bigyan kayo ng pag-asa at magandang kinabukasan. At ang planong yon ay hindi instant. Hindi ito noodles na pagkasalang mo pa lang sa ilang minuto mong pag-iintay ay malalasap o maihigop mo na mainit na sabaw. Ang plano ng Diyos ay hindi palaging mabilis, ngunit nakakasiguradong tiyak at hindi isang pagkakamali. Alam mo ba sa talatang Jeremiah 29 verse 11 ay binigay ng Diyos iyon habang ang mga Israel ay nasa pagkabihag? Ang mga Israelitang ito ay pinatapon sa Babylonia bilang parusa sa kanilang paulit-ulit na pagsuway at pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ayon sa talatang Jeremiah 29 verse 10, ganito ang sinabi ni Yahweh. Kapag lumagpas na ang 70 taon ng pagkabihag sa Babylonia, muli ko kayong kaawaan at ibabalik sa Jerusalem, sa lugar na ito na aking pinangako. Ibig sabihin sa talatang ito na matuto tayong maghintay sa mga plano at pangako niya para sa atin. Alam niyo Diyos ang makakabuti sa bawat isa. May nakalaan para sa isa't isa. Kung ating mapapansin sa talatang ito, nilihad niya ang pangakong iyon sa panahon ng pagkabigo at paghihintay. Hindi ito binigay sa panahon ng katagumpayan, kundi sa panahon ng kawalan, kung kailan ang lahat ay tila puno ng kaguluhan. Tuwing tayo matagumpay, madalas nakakalimot tayo. Ngunit sa gitna ng pagkabigo, doon natin pinakamalinaw na nakikita na wala tayong ibang masasandalan kundi siya. Sa oras na tayo wasak, doon siya nagpapakita ng pangakong magtatayo sa atin muli. Mapapatanong ka na lang kung bakit sa panahon ng pagkabigo. Ngunit sinabi sa talatang Awit 34 verse 18, malapit si Yahweh sa mga may pusong wasak at nililigtas ang mga nawalan na ng pag-asa. May mga katotohanan na mahirap tanggapin, pero anong magagawa mo kung yun naman na realidad? Una, minsan, hindi mo makukuha lahat ng gusto mo, lahat ng ninanais mo. At hindi mo pwedeng ipilit kung hindi naman para sa'yo. Masakit, pero yun po yung totoo. Alam mo kung bakit? Dahil may mas mabuting nakalaan para sa'yo. Maghintay ka kasi, minsan nakakasama yung pagiging atat. Hindi mo alam ay napapangunahan mo pala yung desisyon niya para sa'yo. Akala mo yun na yung best, pero ang totoo, mababaw pa yun kumpara sa gusto niya
para sa'yo. Pangalawa, hindi lahat ay delay lang. Minsan matuto ka kasing tumanggap ng no, ng hindi. Para din naman yan sa'yo eh. Maring humihindi ang Diyos dahil alam niyang mapapasama o mapapahama ka sa hiling mo. Sabi nga po sa awit 27 verse 14, maghintay ka sa Panginoon, magpakatatag ka, at lakasan mo ang iyong loob. Pangatlo, ang pagsubok ay hindi tanda ng pagkalimot ng Diyos. Alam mo kung nag-aaral ka sa panahon ito, ay para lang siyang guro. Nagpapasagot, nagbibigay ng solving problems upang matuto ka. Kahit ayaw mo ng subject na yan, kinakailangan mo pa rin sagutan kasi no choice ka naman. Alangang takasan mo lang ang problema mo, dito po. Sabi sa pangalawang Korinto 4 verse 17, sapagkat ang magaan at panandali ang paghihirap na dinaranas natin ay magbubunga na walang hanggang kaluwalhatian. Pero sa pagkakataong to, paano kung hindi mo pa rin maramdaman ang presensya ng Diyos? Paano kung kahit anong pilit mo hindi mo pa rin makita ang ginagawa niya sa buhay mo? Bahala ka na doon. Kidding aside, kapatid, ang pananampalataya mo sa Kanya ang palawakin mo. At ang katotohanan ay ito. Ang Diyos ay tapat at hindi Kanya bibiguin. Panghawakan mo ang mga pangako niya na nagdadala ng pag-asa. Na sa bawat bagyong dumaan sa iyong buhay ay may hangganan. Ngayon po ay hinihiling ko po ang bawat isa na yumuko at damhin ang presensya ng Panginoon. Tayo pong manalangin. Ama naming Diyos na nasa langit, marami pong salamat sa patuloy niyo pong biyaya na pinagkakaloob niyo po sa amin. Salamat sa araw na ito na natutuhan namin maging isang taong hindi minamadali ang mga bagay-bagay. Salamat at nilungan mo kaming maunawaan na may tamang panahon para sa bawat isa at kailanman ay hindi naging isang kalooban. Katulad ng iyong pangako sa mga Israelita, nananalig kami na ikaw ang dakilang Diyos na may katotohanan sa kanyang mga salita. In Jesus' name we pray. Amen. Muli, ako po si Hannah May Ocampo na nagsasabing, ang oras ay gamitin para ang Diyos ay luwalhatiin. Maraming salamat.